Hello, magandang araw. Dito na tayo sa isa pang method, no, to analyze and statically indeterminate structures. This is called moment distribution method. Kagaya ng three-moment equations, ang goal niya is to evaluate or calculate the reactions at the supports. 'Di ba? Sa three-moment equations, kinukuha muna natin yung mga moments at specific point kung saan may redundant tayo. Kagaya ng point B na to and point C. Kinukuha natin yung moment dyan. Tapos saka natin na kukuha yung mga reactions, support reactions. Maybe a fixed support at the end or both, no? Will do. Okay? So, kung gusto nyo balikan yung method natin, three moment equation, nasa channel lang po. So, paano naman ang MDM? So, this moment distribution method is an iterative method. Ibig sabihin, may portion to na paulit-ulit na ginagawa dun sa pag-analyze, no, ng continuous beam. Paulit-ulit na ginagawa yung portion ng pagki-carry over at pagbabalance ng moment. So, this is considering only their bending deformations. Okay? Ibig sabihin, more on the moment lang ito. Saka tayo kukuha ng reactions. It was developed by Hardy Cross in 1924 and became a very popular method for solving structures before computers were common. So from 1930s to 1960s, engineers used this method a lot because it was simple and did not require solving many equations. Okay? Simple lang daw. And when computers became widely used in 1970s, engineers started using matrix methods instead. However, the moment distribution method is still useful today, especially for small structures, preliminary designs, and for checking computer results. So, sinasabi lang dito that nagsimula talaga sa manual calculation. And this found na mas madali before, no? And the convenience niya is making it's useful until now for small structures. Makikita nyo mamaya kung bakit. So this method is easier because it avoids solving many simultaneous equations. For beams and frames without sideways, no simultaneous equations are needed. For frames and with sideways, only a few equations are required. Pero po-focus muna tayo sa beam, no? So later na yung frames. Now, ginagamit to manually noon, no, nung pag-analyze ng isang buong building sa frame per frame talaga, no? So, makuha lang natin yung mga moments, yun na yung pinakamahalaga dun eh. Makakakuha na kagad tayo ng reactions. Pero may mga specialized technique dito sa moment distribution as the concept flows po, no? Bakit tayo nakakakuha ng moment? So let's begin with sign convention, of course. Hindi pa rin nagbabago yung sign convention natin like three-moment equation. Susundan pa rin natin that the counterclockwise member and moments are considered positive. So this is in accordance with the Aslam Kasimali book, no? Na doon tayo sanay eh. The left hand will give you the if you get the left hand, 'di ba? Kuha ka ng left hand member. So ito yung counterclockwise to be positive, no? So kung right hand member naman, mapupunta siya sa clockwise positive naman siya dito. So kapag nakakuha ka ng negative moment sa redundant point, ibig sabihin, clockwise lang yung mangyayari. No? So, ganun yan. Okay? And next, yung mga terminologies na ginagamit sa MDF. So, unahin na natin yung fixed end moments. So, nakaka-solve na kayo nito nung time pa ng Mechanics 3 or yung strength of materials, no? Na kapag ang support ay both fixed, no, may mga certain equivalent moment na yan. So, na-solve na to using different methods. Para mas mapabilis ang solution natin, yan, kabisaduhin na lang natin yung magiging moments sa left and right ng fixed end moments, no? O fixed end support. So, kapag direct load na nasa gitna, yan, PL over 8, yan. Pag naman arbitrarily loading, PAB squared over L squared, tapos kabila naman, PA squared B over L squared. Meron tayo din triangular loading, no? Sa high intensity, nandun yung WL squared over 20. Magkabaliktad man, baliktarin mo lang. So, ito naman, WL squared over 30. So, may both side tayo na triangular, okay? And meron ding moment. Meron ding uniform load na putol. Yan. And meron din tayong buo. So, which is, ito yung common, no? So, WL squared over 12. So, lahat ng itong fixed end moment ay magagamit natin because of the concept ng MDM, diba? Tinitreat muna natin na naka-lock on or naka-restraint lahat ng supports. Kung continuous man yung beam, lahat ng support
lahat ng span ay naka-lock or naka-restrain. And then, kapag na-restrain na natin, typical, makakakuha tayo ng moment per span. Tapos, i-distribute natin yan sa bawat support. So, yung tinatawag na distribution is coordinated with the member stiffness. Ano naman ang member stiffness? So, like for demonstration ng isang span with a hinge at the end and fix at the right, okay? If we apply the load like such a moment, no, load po, no? So, mag-bend siya ng ganito. It's like magkakaroon ng slope dun sa hinge with a rotation of A or slope at A, no? So, may nata-transfer na moment dun sa kabilang support. So, due to its rotation, no, merong stiffness, okay, yung ating member. Which is, kapag sinolve natin yan, using slope and deflection method, ganito daw yung lalabas. Yung K ngayon na tinatawag is the relative stiffness. Okay? So, 4E I over L. Na-solve natin yan sa slope and deflection method. Check na lang sa previous topics ng book natin. So, tatandaan lang natin tong 4E over L kapag ang point of focus natin na support, kagaya ng nasa A, is far end fixed. Ibig sabihin, yung kasunod niya, or yung kasunod niya sa kanan, or sa kaliwa, is far end fixed. According to its, definition, no, sa member stiffness. Ngayon, to simplify the formulas pa, no, meron tayong M, which is member stiffness, is equals to dalawang case. So, kung yun ang nade-derive natin, no, sa stiffness ng member, so, ibig sabihin, lahat ng far end of member is fixed if fixed is 4E over L. Okay, 4EI over L. Then, i-times natin ng theta, which is ito yung slope na yun, or yung slope na yan. Ngayon, dinagdag natin ng case is if far end is continuous. Kasi may mga cases like beam, tapos fix halimbawa, tapos fix din sa dulo, na dalawa yung internal roller. So, kung ang focus natin is sa support B, so ang far end niya sa left is fix. Ang far end naman niya dito is roller or hinge, di ba? Para sila ng nature. So, ika-classify natin to as far end continuous. Kasi may kadugtong pa siya sa kabila. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin sa side B to C is 4EI over L pa rin, no? As the member stiffness relates, no? Parang ganun. While, meron din tayong if far end member is hinge. Like, may mga cases na ganito. So, such as ganyan, tapos nag-roller din dito. Or, we have like this. Hinge dito, tapos roller, tapos hinge ulit. So, halimbawa, bikangan dito. So, ito, papunta ka sa kabila, C, BC, far end hinge. Diba? Ito rin, mako-consider mo far end hinge. So, it is 3EI over L, rate theta. No? So, sabi pa, meron tayong tinatawag na relative, or sorry, stiffness, no? Yung member stiffness, K, no? So, yung K bar. Na kapag trinit natin yung theta as 1 rad, okay, pag trinit natin 1 rad yan, ibig sabihin, makakancel lang yung slope, no? So, approximately, naglalaro sa 1 rad yung ating theta, okay? So, it is reasonable to think that this is the same formula. Ngayon, meron tayong isa pang alternative solution or alternative way to minimize our solution. Ito yung tinatawag na relative stiffness, okay, member stiffness, which is yung K. Relative bending stiffness, okay? So, kapag yung yung K bar, okay? So, K kasi, K is equals to K bar over EI. Ay, sorry. Dinivide daw natin ng 4E. Yan. Maka-cancel out. For example, ito, dinivide ko ng 4E. Maka-cancel out si 4E. IL na lang matitira. Kapag naman ito, dinivide ko ng 4E, magiging 3/4 IL. So, this is for hinge ulit and fix and far end continuous. So, pwede yan, no? So, this is the alternative approach. Alternative, no? Approach, and this is the conventional, the member stiffness. So, may mga cases, no, na makikita kayo na ito lang talaga yung ginagamit. Okay? So, like 4EI over L lagi kapag makuha tayo ng stiffness. Okay? So, bakit kailangan yan? Kasi kailangan ng member stiffness to distribute the moment. Okay?
to the supports. Nagkakaroon ng imbalance moment doon sa redundant support. Okay? Tandaan natin ha. Meron tayo ditong, for example, support B. Kagaya sa 3-moment equation, dito lang nagkakaroon ng moment. So, dalawang moment dito na pwedeng maging imbalance. No? Kailangan mabalance yan using distribution factors. Okay? So, distribution factor naman kapag in-address na natin yung member stiffness. So, kapag natapos na natin kunin yung K, i-distribute natin yan using the concept stiffness of one member, which is K of one member, over the total stiffness at the joint. Over the total, ibig sabihin, total ng mga K sa ilalim, no? Kagaya na to, formula na to. So, the distribution factor tells how the bending moment at a joint is divided among the connected members. A stiffer member get more moment and weaker ones get less. So, ibig sabihin, yung stiffness na mababa, ang value, malit na moment lang din yung napupunta sa kanya. Dapat lang kasi nga, hindi siya ganun katigas o kalakas. Parang ganun. So, yan lang. Okay, sasampulan natin yun later. Then, lastly, kapag nakakuha na tayo ng fixed end moment kanina, then distribution factor, i-carry over na natin. So, sorry, meron pa pala dito. Sabi niya, note, the distribution factor at fixed support is 0. Okay, usually at the end yan ha. Halimbawa dito, sa point B, DF dito is 0 na agad. Pag dito naman, DF for exterior hinge or roller, so this is in exterior, so 1 na dito agad ang DF. Pero pag nasa internal, yung mga DF nila sa pair span na magkatabi, pag sinum up mo, 1. Ibig sabihin, it always 1, no? Sa kada support. Unless it is a fix. Kapag fix, 0. Okay, tandaan nyo. So next, pag nakuha na natin yung, na-distribute na natin yung moment, sabihin na factor na natin, ililipat na natin siya sa support using a carry over factor. So na-derive ang carry over factor using no the method derivation of course, no. So natandaan mo lang daw na kalahati lang ng moment ang napupunta sa kabilang support. Kapag fix, far end fix, half of the moment. Pag far end of member is hinge, 0. So walang na distribute. So in short, laging 1/2 ng moment, no? Yung COF natin. So ito yung mga common terms or terminologies na nagagamit sa MDA. Mas magigets nyo to sa sample. So tingnan natin. Unahin muna natin yung concept ng pagdidistribute ng factor or pagkuha ng DF. So sabi nga, yan. For example, a beam loaded with this and a different I. So kapag magkaiba ang I, ibig sabihin magkaibang section ng beam mo. And tingnan nyo yung support. Fix dito, roller, or rocker. This is a specialized type. Kung sinabi nating parehas kasing rocker sa kabila, magkabilaan. So, ang conventional way talaga dito is to use the so-called member stiffness for EI over L. Tatandaan natin yun ha. Pero may gumagamit kasi, diretso na. Like, titignan mo lang nila tong B na to. Okay, and then distribute nila yung moment from B to A and B to C. So, ang gagawin, gagamitin nila yung alternative approach. So, gamitin muna natin yung conventional. Tingnan muna natin ha. So, ano natin to ha, sabihin muna natin, exclusive lang muna to kapag ang end natin is roller. Okay? Dito, or rocker. Ano po? Pag magkatabi yung rocker natin or roller natin. Tapos end na siya. So, let's begin with getting a stiffness. So, K is equal to 4EI over L. So, titignan natin yung support B and then B to A. So, yan muna yun. Ibig sabihin, far end fix. So, 4EI over L. Substitute mo lang yung I muna. Si 4E is maintain lang natin as constant si E over L 15 feet. So, we have 4E 20. Write it in this way first. So, next is KBC. So, B to C. So, ito yung sinasabi ko kanina. Kasi pwede kayo ma-confuse. Di ba far end hinge naman siya or far end roller naman siya. So, bakit hindi 3EI over L? So, this is the conventional way nga na sinasabi natin, no? Exclusive for this case. So, that is 4E I 600 over 20, no? So, if we divide that, so we have 30. 600 over 20. So, meron ka na ngayong stiffness B to A and B to C. Now, we will get now the DF, no? Using the formula K over summation K. So, kunin natin, dalawa ang makukuha mong DF. DFBA at saka DFBC. So, DFBA is KBA over KBA plus KBC.
So, summation, ibig sabihin, dalawa na nung, pagsamahin na natin yung dalawang stiffness. So, yun lang mangyayari. So, cancel si E, C4, C4, and we have 0.4. O, di ba? So, napaka-conservative ng result natin. So, tingnan natin naman sa DFBC. Okay? So, ganyan lang. KBC naman sa ibabaw, and the same sa ilalim. We have 0.6. So, nagkakaroon tayo ng distribution factor sa point B, which is, sabi natin nga, kapag hindi fix ito, it should be 1. Diba? DF should be 1 here at B. Eh, di ba nagkaroon tayo ng hati? Nahati siya eh. Ibig sabihin, si DFBA is may 0.4, 0.4 dito, and then may DF ka dito sa kabila na 0.6. So, pag pinag-add mo, it should be 1. Okay? So, ganito natin ginagamit yung formula ni DF. As presentation lang. No? So, meron naman yung alternative approach na sinasabi nga natin. If we use the concept if far end member is fixed, far end of member is hinge. So, let's begin to use this one, the tinatawag nating relative bending stiffness. So, kapag far end, IL. Kapag far hinge, 3/4 IL. Tingnan mo. So, KBA is equal to IL kasi fix ito. So, 300 over 15, 20, di ba? So, tapos KBC, dahil hinge nga yun, so 3I over 4L. So, yan. So, I have 22.5, di ba? Ngayon, if we use the same formula for DFBA and DFBC, so we have this. Okay? And we have this. So, yung 0.4 kanina, naging 0.471. Tapos yung 0.6 nabawasan ng konti, 0.529. So, technically, ang mataas ang stiffness is yung IBC kasi mataas yung I niya eh. Mataas yung malaking cross-section niya. Okay? So, siya yung mabibigyan ng mas malaking moment. Kumbaga. So, pero kung i-add mo ito, yung dalawa, is equivalent pa rin sa 1. No? So, nagkakaroon lang ng konting adjustment kapag ginagamit natin yung nire-reduce natin ng 25% yung sa far end hinge, which is naman, reasonable naman yan. So, ngayon, to simplify the solution, may mga ginagamit talaga tayo na ganito na yung approach. Okay? So, yan yung sa DF portion pa lang, distribution factor. This is part of the solution ng MDM pa lang. So, hiniwalay ko na to explain and to give an example for DF para pamaya, tuloy-tuloy tayo. So, these are the basic steps in moment distribution method na gagawin natin to the main example. Okay? So, pakibasa na lang po ito, Paki-pause and read. So, sinasabi lang natin, sa madaling salita, tinitreat muna nating fix lahat, per span. Kinukuha ang fix and moment, Ngayon, select a joint with unbalanced moment. Ibig sabihin, so lahat ng joint na may unbalanced moment, tapos release the joint. Sabi niya, ibig sabihin. Sabi niya kasi, pag trinit mong fix lahat, which is hindi naman lahat, hindi inactual, di ba? I-release mo naman siya using distribution factor. Hanggang sa, paulit-ulit natin ginagawa yung method, kaya nga siya natin tinawag na iterative. Paulit-ulit na ginagawa hanggang sa mabalance natin yung moment dun sa support na yun. Hanggang we came up to a final moment. Once nandun yung distribution factor, hindi tayo lalayo. Tapos bawat pagbabalanse ng moment, naki-carry over yung kalahati doon sa katabi niya. Until we repeat and repeat the process until all the moments will be added. Hanggang sa yun na yung final moment. Okay, excited na ba tayo doon? So let's begin. For example, so we have fixed support, AC, and meron lang tayong internal hinge dito sa B. So this is indeterminate, of course. EI is constant, tandaan natin. And we have a uniform load and a direct load, which is arbitrarily loading. Kung 3-moment equation ito, pwede naman. Pwede nating masolve to ng 3-moment equation, ha? Pero what if MDM? So, unang gagawin natin is fix and moment. Tignan natin yung table kung alin yung akma. Pero syempre, dalawa kasi ang span dito. A to B, which is itong load, and then B to C. So, ang magagamit ko is yung itong diagram na to. Tapos yung isa ay para dun sa full uniform load. Okay, so let's begin to compute. Call it FEM-AB. Okay, FEM-AB. So dahil nandito tayo sa AB, moment muna sa A to B. So EAB squared over L squared. Substitute P, 18, 10, 15, and then 25. Okay? Sundan lang may pattern naman. So it is equal to 64.8 kV. Punta naman tayo sa B to A. B to A. FEM, B to A. Ibig sabihin dito sa right side. So, yung una nga pala is positive, Positive sa A. Counterclockwise eh.
di ba? Then, 18, 10 squared, 15, and then 25 squared. So, we have clockwise, so negative yan. 43.2. O, di ba? Madali lang. Basta sa ulo natin tong diagram na to. Pag uniform load naman ng FEM natin, VC is WL squared over 12. Substitute, 2, 30 squared over 12. Then, we have 150. Again, positive siya. So, the other one is negative. Okay? Same lang naman sila ng result. So, ito yung madali talaga sa ulo. So, meron tayong FEM, sir. Next, distribution factor. So, sa distribution factor, dalawa yan. Okay, sa isang support. So, if your support is B, meron kang B to A and B to C. If your support is A, fix yan. So, ang DF mo dito is, ano sabi natin kanina? Pag fix, 0. Dito naman, DF, pag fix, 0. Gets natin, no? So, ibig sabihin, gagamitin natin yung distribution factor, kuha muna tayo ng K. So, ang kukuha na natin ng K lang is yung sa B. B to A and B to C. So, gamitin natin yung alternative approach. Okay? So, IL, par and fix. I25. Tama po ba? Let I be I. Kasi constant naman yung I eh. Over 25. Pag may binigay namang I, actually kahit may binigay na I, halimbawa I is 60 inch to the 4th. Kahit may binigay siya, makakancel lang din yan later. Hayaan nyo lang muna I yan. So, next, kay BC is I over 30 naman. Tama, di ba? Kasi ang L dito sa BC is 30. And let's now use the DF formula. DF is K over summation of K. So, KBA muna tayo. KBA over KBA plus KBC. Substitute lang. I25. I25 plus I30. So, we have 0.545. Okay? DFBC. Okay, substitute natin. KBC is I over 30. Yan. So, we have 0.455. Okay? O, dapat pag sinum up mo yan, should be 1. No? So, next. Actually, may distribution factor ka na, tapos ka na doon. No? Ngayon, pupunta na tayo sa concept ng carry over. Magki-carry over, magbabalance ng moment, magki-carry over, yun. So, ito na talaga yung MDM. Preparation lang tong dalawa eh, yung FEM tsaka distribution factor. So, yan. Ito na nga siya. Yan. Tara. So, gagamit tayo ng lamesa. Ay, hindi. Table. Okay? Table na ganitong type. No? So, since sinasabi nga natin kanina na iterative, yung moment distribution method, may mga table kayo makikita kung manonood kayo sa ibang channel o sa gagamit kayo ng ibang book na medyo malapad yung mga table nila. Tapos paulit-ulit yung nakikita yung balance, yung word na balance, tapos yung COM. Sabihin ng COM, carry over moment. No? Yung naki-carry over. So, balance, carry over moment, and then susunod na lang, balance, carry over moment, balance, carry over moment. Sunod-sunod. Tapos, ang nangyayari, sinasum up lahat ng moment sa bawat dulo. Yun. So, sa sample na to, dihamak na maliit lang yung magiging natin, table natin. Kasi, agad-agad makikita nyo, 0 na kagad kasi yung fix dito. 0 na rin dito. So, hindi marami yung natin, i-distribute. Kumbaga, nasa point B lang yung focus natin. Try nyo tignan. So, isalagay natin dito, sa left side, yung DFBA. Dito naman sa right side, yung 0.455. So, kumbaga, ito yung representation dun sa support B. Dito yung sa support A, and dito yung support C. So, makikita nyo, dapat may moment yan sa dulo. Ano yung magiging moment mo ngayon sa A? Ano yung magiging moment mo sa B? At ano yung magiging moment mo sa C? O, nakikita nyo na ba yung sagot? Yan talaga yung magiging mangyayari. Kasi, di ba to, sa totoo lang, may reaction talaga moment dito. May reaction na moment dito. At saka mayroong moment dito. No? So, ganito siguro yun. No? Ganyan natin yan makikita mamaya. And later on, you will get the reactions here. So, parang 3 moment. Kaya lang, ganito yung way ni MDF. So, now, sa table, pagkatapos mo ilagay yung DFs, may nakalimutan pa tayo, DF pala sa A. Ayan, 0, 0. DF sa C, 0. DF sa A, 0. Ayan. May rason yan kung bakit ganyan ang ayos, ha? So, fix and moment. Pwesto na natin yung mga nakuha natin. Dito sa FBA, B to A for negative 43.2. Tsaka, dito naman is positive 150. Yung FEMBC. Ayan siya. Tapos sa kabila, yung positive 64.8. FEMAB. And then sa kabila, yung negative 150. Okay? So, balance joint B. Tingnan naman ang balance joint B. Ito na yung simula ng ating proseso.
Kung titignan mo, hindi balance yung moment sa B. Hindi mo i-accept agad-agad yung fixed end moment. Okay, makinig kayo sa explanation ko ha. Ito na yung ano niya, nasa claims na tayo kumbaga. Sir, bakit hindi na lang kaya natin gamitin yung fixed end moment na na-compute natin initially? No, hindi mo gagamitin yan kasi hindi talaga yun yung actual na nai-experience ni Beams. So, trinit natin per span na restrained or nakalock sa umpisa kasi yun yung mas madaling way to solve the moments. Pero sa totoo lang, sa actual position, hindi talaga sila nakalock. So, ginagawa, binabalance natin sila. So, ito yung sinasabi kong imbalance. Okay? Tapos, using distribution factors, hinahanap natin yung porsyento lang na malilipat natin sa kabila. So, yun yung tinatawag na carryover moment na ginagamitan ng carryover factor which is 1/2. Okay? That's the shortest concept that I can say, no? So, how to do it? Negative 43.2 and 150. Mayroon siyang imbalance na 150 minus 43.2. So, we have 106.8. Yan yung difference nila. So, ang sabi ng principle, get the negative difference. Ibig sabihin, tatabisin pa ito ng negative. So, you always do this. 150 minus 43.2. Yan. Carry the sign ha. Carry the sign. Negative. So, ibig sabihin, we have negative 106.8. Yan yung imbalance. Negative imbalance. To be distributed. Okay? Nakuha nyo ha? To be distributed. Paano i-distribute, sir? So, ito yung gamit ni DF. Tsaka to. No? So, let's begin. Kunin natin yung times mo yan ng 0.545. Ayan. So, may negative 58.2086 na moment mapupunta dito to balance the joint. No? Okay? Tingnan natin. Oh, di ba? Negative 58.21. No? What if yung isa naman? Times mo naman to ng 0.455. Ibig sabihin, 48 naman yun nandito. So, next. Ayan, negative 48.59. Huwag natin kalilimutan na negative imbalance, no? Or difference yung dalawang to. Laging ganun, laging negative of that. Kapag nandun ka sa portion ng balancing at joint B. Okay? So, yan na yun. No, nagkaroon na tayo ng first balancing, no? Tapos, i-distribute mo na ngayon yan. Maki-carry over mo na yung moment sa katabing support. So, wait lang. I-perform naman natin yung 64.8. So, kung titignan naman natin yung 64.8 at saka yung katabi niya, 64.8, for example, ito may katabi siya, no? For example lang may katabi ka dito. Kung gagayahin natin yung ginawa natin sa B, 64.8, yan, 64.8 plus 0, yan, sorry, negative pala, negative of the 64.8, ganun lang yan minus 0, di ba, difference of imbalance, yan, times your distribution factor, which is 0. O di 0. Yun lang yun. Ibig sabihin, kapag distribution factor mo lagi 0, 0 lang din yan. Saka mo ngayon i-carry over. Okay? So, maki-carry over tayo. Punta tayo dito sa kabila ng kalahati ng 58.21. Negative 29.1. Kasi carry over mo yung 0 dito, divide mo ng 2. Ay, sorry, yung kabila naman muna pala. Ayan, negative 48.59, negative 24.3. Tapos yung 0, of course 0. And then 0, half of 0 is 0. Yan. Ganyan lang. So, paulit-ulit natin gagawin yan. Hanggat meron pang imbalance doon sa joint na chine-check natin. So, dahil nakikita natin 0 naman na ito, wala nang ibabalance, yan na yun. Okay? Yan na yung sagot. So, as the steps go, sabi nga, i-sum up na lang natin lahat ng moments na na-compute natin sa bawat sides. So, we have the final moments. What I mean is, 64.8 minus 29.1, we have 35.7. Dito naman, negative 43.2 minus 58.21 is negative 101.41. Next, positive 150 minus 48.59, 101.41. And negative 150 minus 24.3 is negative 174.3. O, di ba? Ano napansin nyo? Pagdating sa joint B, dalawa ang moment, yes. Pero dapat parehas silang value at magkaiba sila ng sign. Kasi oppositely directed sila with the same magnitude dapat nalalabas. Nakukuha nyo na. So, nakikita natin. So, it is like a span, both span, na ginawa natin ng specialized table for MDM. So, the actual moment pa lang na experience ni A is 35.7. Diba? Sorry, positive pala yan. So, ibig sabihin,
positive 35.7, no? Ibig sabihin, ang ano natin, yan, ganyan. Then, dito naman, ganyan, negative eh, clockwise. And then, positive dito, counter. And then, negative dito, clockwise. Yan, ganyan siya. So, pwede mo na siyang kuhanan ng reactions. So, sa pagkuha ng reactions, pesto. Yan. And then, the usual. Okay. So, yan. Paano natin nakuha yung 5.837? Ano lang. So, moment dito sa B, di ba? 18, no? Times 15. Di ba? Clockwise positive muna. So, let x times 35, di ba? Moment arm. Then, another 101.41. Okay, and then minus 18 times 15. Yan. And then minus 35.7. So, equals 0. Solve. Yan. So, 5.837. Summation forces y, you can get na the force at B. So, like, 18 minus 5.837. Yan. So, check natin. Yan. So, ganun din gagawin mo sa kabila. Hanggang sa makuha mo to, and ito. So, yan yung final results. So, support reactions, here. Okay? Actually, pwede mo rin isolve yan ng three-moment equation at try mo kung makuha mo din yung sagot na ganito. Pero, initial example ko lang ito ng MDM and mas magigets natin to sa mga susunod pa. So, cut muna natin dito at intindihan muna natin yung konsepto. Rewind lang natin yung video kapag medyo nagugulan tayo. Kapag may tanong kayo, tanong nyo lang sa comment section. Salamat po and sana magustuhan nyo yung bagong topic natin na to. Thank you po, NG.